So yun, magandang araw mga viewers and subscribers, and ito para sa akin parang kulang sa sa coverage itong nangyari kay Divine or Devin Adili. Yan. So lahat nakafocus kay Rene Baterbonia, pero bilang isang tao parang dapat nabibigyan din ng pansin tong nangyari kay Divine Adili, Adili. Kasi nakakalungkot din tong kwento ng batang to eh. Para siyang OFW na gustong ng mas magandang kinabukasan, mas maayos na buhay, umalis ng sariling bansa sa napakabatang edad. Tapos eto, babalik na kanyang bansa, nasa loob ng kahon. Diba? Napaka-familiar ng ganong senaryo na nangyayari sa Pinoy. So ito nangyari sa kay Divine Adili. So isang Nigerian basketball player na kahit sabi natin mukhang mama na yan, no, pero napakabata pa po niyan, 21 years old, nagsusumikap mag-aral at maging basketball player para sa pamilyang naiwan sa Nigeria. Nakakalungkot. So isa pala ay dating New Era University basketball player. So yan, kitang-kita po dyan. Ang sabi ay si Rene Baterbonia daw ay player din daw ng New Era, pero hindi tayo sure. Pero ito sure. Naka New Era jersey si Divine. Hindi naman Divine, something like that. So yun, nakakalungkot lang isipin na itong 21-year-old player na to ay ganito din ang sinapit sa ibang bansa, no? So inaasahan ng kanyang pamilya na kumita, makapag-aral, makapagtapos, pero eto, dahil sa kapabayaan, hindi maayos na safety protocols ng isang sports team ng isang kilalang pamantasan, nasayang ang buhay ng isang batang napakalaki ang potensyal. So 21 years old siya po, ay previously center ng Blue Eagles. Yan. So ang sabi dito, he's the only hope of his family. He is our hope. Sabi ng mami ni Divine. Ang nakakalungkot pa nito, hanggang telepono na lang sila. Yung wala man lang konting suporta, like free ticket from Nigeria papuntang Pilipinas para makita man lang yung kanyang anak, mag-guide yung proseso ng kanyang pagkamatay, like pag-aayos ng papel or something sa punerarya, di ba? So walang ganon, walang flight. Di katulad ng iba sa OFW, di ba, may namatay sa ibang bansa sa Middle East, pinapadala yan ng OWA o kaya ng Department of yung migrant workers, libreng ticket, yung pamilya, ganun. Pero ito wala, umiiyak lang yung ina sa video call. Nakakalungkot ang nangyari sa batang ito. Ultimong yung government of Nigeria parang walang pakialam. Kung tutusin, parang itong Nigeria parang lower version of Philippines. Kung tayo talagang nasa kangkungan na, itong Nigeria medyo mas mas malala pang sitwasyon dito. So kaya wala na rin ako masyadong expectation sa government of Nigeria na kung may maitulong ba to sa nangyaring ito, sa trahedyang nangyaring ito sa kanilang citizen, no? So kung nagkakamali ako, please correct me. Yan, mag-comment lang kayo sa baba kung anong mga naitulong ng Nigerian government para dito. Meron ba silang say? Sila ba ay umalma? Sila ba ay nagpo-push sa Philippine government to have some
ika nga further investigation para sa pagkamatay ng kanilang citizen. So yeah, paki-update po ako kung meron akong hindi alam tungkol sa efforts ng Nigerian government or ng Nigerian ambassador, kung meron man sa Pilipinas. Feeling ko meron namang dito, parang ambassador ang Nigeria dito. So I'm not open ako sa info na ganon kung meron mang efforts ang Nigerian government para kay which is kung meron, nakakatuwa namang isipin yun, no? Subaybawi. So yun, so far wala akong masyadong nababasa about it, and sana mabigyan ng hustisya, and itong family niya ay matulungan din, kasi kita mo naman din sa kanilang lagay sa buhay na ika nga they need some help din, no? And yun, nakakalungkot lang na itong batang ito ay namatay sa ibang bayan, nagsusumikap, nag-aaral, pero nasayang yung buhay. Nakakalungkot. Kinikwento nga sa akin ng asawa ko yung mga pangyayari. Sabi ko wag nang ikwento sa akin kasi nakaka-depress lang, nakakalungkot, nakaka-bad trip, nakakagalit yun. So ito sa isang post na to, nakalimutan ko kung sinong nito. 'Di ba nag-post si Coach Tab Baldwin, yung head coach ng Ateneo ng IM, nag-a-apologize siya, ino-own niya yung pagkakamali, yung responsibilities. I am deeply sorry. So ang sabi ng mama niya, no amount of words, what is sorry? Sorry is not enough because no amount of words would make divine come back to this world again. No amount of apology. Tunay naman talaga, napakahirap tanggapin na ang iyong anak na inalagaan mo na umalis ng iyong bayan, ng iyong bahay para makipagsapalaran sa malayong bansa, para mag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan, at in turn makatulong sa pamilya, ay mawawala na lang ng parang ng ganun lang dahil sa kapabayaan, pagkukulang, lapses ng isang grupo, ng isang institusyon. So by the way nga pala, may mga nagte-trending nga pala na info sa Facebook na ang sabi, ito daw si Adili ay sinubukan daw sagipin itong rookie, itong bagong player ng Ateneo na si Rene Baterbonia, at ito daw yung isang dahilan din kung bakit nasawi, nalunod din si Adili. So kung tunay man to, mas lalo nakakalungkot, napakasakit, no? Yung tinry mong isalba ang iyong kaibigan, ang iyong kasama, and yun, at yun ang naging dahilan ng iyong pagkasawi. Meron pa nagsasabi dito na sa dami ng kababayan mo na kasama mo sa team, yung ibang lahi pa ang nagsumikap at nagbuwis ng kanyang buhay para lang maisalba ka, which unfortunately took 2 lives. Pareho silang namatay. So kung totoo man yun, nakakalungkot nga naman yun. And yan, mukhang mama na, pero napakabata pa niyan. Murang gulang, napakamurang edad. 6'10" nga po pala tong tong sabing height daw ni Divine Adili. Yan ang kanyang ama, may picture siya dito. And ito yung si nanay ni Divine Adili. Ang pagkakasabi Devine Adili daw yun, hindi daw Divine. So si Ifeoma Adili. So napakasakit sa isang magulang na mamatayan ng anak, lalo na sa napakalayong bansa, no, from Nigeria. At ito daw yung BFF ni Divine, yung volleyball player ng ng Ateneo. Ang sabi lang doon is parang nagchat-chat sila ni Divine, parang MU sila or something. Yan, so very close daw sila talaga. And natatakot daw siya sa training na gaganapin sa Aurora kasi medyo, alam mo yun, military style nga daw yung style ni Coach Tab. So yun, medyo natatakot sila kasi dagat yun, and Aurora, napakalalaki ng waves. So yun, wala, na-share lang ng BFF niya.
So yun, sana mabigyan din ng pansin itong nangyari kay Divine Adili, kung ano man yung nararapat, hustisya, tulong, pagkilala. Sana ano, mabigyan ng pansin din, patulungan tong batang to. Napakabata po nito, wag sana tayong madaya ng kanyang itsura. Napakabata po nito. O sabihin natin matanda na rin to, 30. He deserves the same justice, the same help, 'di ba? Kahit iba ang lahi niya, andito siya, nakisama siya sa mga Pilipino, naglaro siya, nagtaguyod siya ng mga school sa pamamagitan ng larong basketball. At sana mabigyan ng justice ang nangyaring ito sa isang dayuhan, batang dayuhan na humanap ng magandang kinabukasan sa Pilipinas. So yun lang. Please comment kung anong sasabi nyo. Meron ba kayong update, especially sa yun nga, sa posibleng tulong ng Nigerian government sa batang ito, or the government efforts to help the family, or kung ano man yung mga efforts nila ng both Nigerian government, Philippine government, Ateneo, UAAP, kung sino man yung mga dyan, mga konektado sa nangyaring ito. So anyway, maraming salamat sa mga nanood, and don't forget to like and subscribe. Hit nyo po yung notification bell para po updated kayo, and maraming salamat sa mga nanood. Till next time po.